ang mga mambabatas ay tinututukan din ho itong issue ng mga e-bikes at e-trikes na naglipa na sa mga pangunahing lansangan. Ipagbabawal na ho kasi ito sa national roads simula sa 1 ng Disyembre. Itinuturing naman ni Senator Tulfo na bagong hari ng kalsada yung mga e-trikes at e-bikes dahil naman sa hindi pagsunod sa mga umiiral na batas trapiko. May balita si Bombo J. Galvez. At December 1, ipagbabawal ng lahat ng e-trikes at e-bikes na makikitang bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Itong tiniyak ng Department of Transportation sa pamamagitan ni Senator J.V. Ejercito sa budget deliberation ng ahensya para sa 2026. Nilinaw naman ng Department of Transportation na hindi sila agad-agad manghuhuli. Iginit kasi ni Senator Raffy Tulfo na karamihan sa mga e-bike operators ay walang lisensya, hindi nakarehistro sa Land Transportation Office at walang insurance. Dahil dito, kapag sila'y naka-aksidente, walang maaasang third-party liability ang mga nabibiktima. Pinunto rin ng senador na lugi ang mga lehitimong tricycle operators at drivers na dumaan sa butas ng karayom para sa prangkisa, insurance at lisensya, habang ang e-bike operators ay agad nakakabiyahe ng walang anumang proseso. Kinumpirma naman ni Ejercito na may inilabas na memorandum circular ang Land Transportation Office noon para sa registration at licensing ng e-bike drivers, ngunit pansamantalang sinuspinde ng nakaraang kalihim. Dagdag nito, nakatakdang magsagawa ang Department of Transportation at Land Transportation Office ng public consultations para talakayin ang registrability, safety requirements at pag-issue ng lisensya para sa e-bikes. Itong issue sa e-bike, ito ba ay binibigyan atensyon ng ating LTO, Mr. President and Mr. Sponsor? Ako rin po nakikita natin yung mga e-bikes, no? Kung saan-saan. But there was a memorandum circular issued by then Secretary Bautista requiring LTO issued the MC. yung LTO pala nag-issue ng MC for registration of the e-bikes. At saka yung mga lisensya ng magdadrive nito. But now but it was suspended by Secretary Bautista back then. But now, according to Secretary Lopez, pag-aaralan po nila, no, they will have public consultations regarding of course, yung safety, yung registrability, and the issuance of license, no? Para po dito sa mga e-bikes na ito. Iginit din ni Ejercito na problema rin ng ilang lokal na pamahalaan na nagbibigay ng clearance o paintulot sa e-bikes na bumiyahe kahit hindi rehistrado sa Land Transportation Office. Ngunit ayon umano sa ahensya, maghihigpit na sila. Hinimok naman ni Tulfo ang Land Transportation Office na makipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government upang magkaroon ng isang pulisiya para sa mga LGU sa pag-regulate ng e-bikes at hindi mamatay ang kabuhayan ng tradisyonal na tricycle drivers. They will coordinate with the DILG and the LGUs, and they said that they will comply, no? They will apprehend ito pong mga e-bikes kasi tama po kayo, dapat maging patas lamang dahil yung mga tricycle may prangkisa, no? Meron po silang boundary at lahat sumusunod po sila. So at nababawasan din po yung kita. Dapat lang maging patas, and they have the commitment that they will comply yung pong inyo pong mga request. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.